So, trending topic tayo ngayon mga sangkay patungkol po sa magkasintahan umano. Okay? Tingnan po natin ang balitang ito. Magkasintahan na dalawa sila sabay pumanaw sa araw din po mismo ng kanilang kasal. Paano nga ba nangyari ito mga sangkay? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng solid sangkay, mga taga-subaybay dito sa ating channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at ito nga mga sangkay. Medyo malungkot lamang po itong topic. Nakaka-intriga lamang po. Isa pong magkasintahan di umano ang sabay na pumanaw. No, matapos di umano mga sangkay ang isang aksidente sa araw pa man din ng kanilang kasal. Anyway, before yung magsimula, mga sangkay, check nyo po muna dito kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Ayan po, Sangkay Janjan TV. May makikita po kayo sa ibaba, mga sangkay, sa video na to mismo, subscribe button. So, wala po kayong ibang gagawin kundi pindutin nyo lamang po yan. Tapos, pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, ito na nga guys. Tingnan po natin itong balita. Ito. Ito ay libing ng magkasintahang pumanaw sa aksidente. Araw din ng kanilang kasal. Nakakalungkot naman ang balitang to mga sangkay. Ayan po, ito po sila. Paano ba? Pwede ba ito ma-zoom? Ayan, mga sangkay. Yan po mismo sila, sa araw pa mismo ng kanilang kasal. Paano kaya nangyari, no? Naging araw din ng kasal ang libing ng magkasintahang nasawi sa aksidente sa Pangasinan. Uy. Yung mga ganito, no? Ang daming story ng ganito eh. May iba mga bagong graduate o kaya gagraduate pa lang, mga sangkay. Naganap na po yung ganitong klaseng pangyayari. And this one is kasal pa po nila. So, ito daw po ay sakay sa motorsiklo. Ang dalawa nang mangyari, paano nangyari? Nang mangyari ang aksidente sa kasamaang palad, pareho silang pumano. Paano yun? Sakay sila sa motorsiklo tapos kasal nila? Araw ng kanilang kasal, ayan po. Libing na magkasintahang pumano sa aksidente, araw din ng kanila. Okay. Yung libing po nila, mga sangkay, yung mismong date, okay, yung mismong date ng kanilang kasal, yun po mismo yung kanilang libing. So, ibig sabihin, before the wedding, guys, may nangyari pong, heto na nga, hindi po maganda mga sangkay, nakakalungkot man sabihin, pero sila po ay na-aksidente before yung wedding at yung ang kanilang libing mismo, araw din po mismo, yung date po mismo ng kanilang kasal sana. Nakakalungkot naman. Kaya sa mga dyan, yung mga nagmumotor, please lang, mag-iingat kayo. Ito nga yung lagi kong ina-advise kasi may mga taong kahit lasing o kaya nakainom, nagmumotor pa rin o nagdadrive. Hindi man motor o kaya kahit sasakyan na 4 yung gulong. No? Maigi po kung nakainom, huwag na pong mag-drive. Delikado po yan. Pero ang pinaka-safe po talaga sa lahat, yung prayer bago po mag-drive. Ako, mga sangkay, sinasanay ko pong ganun. Bago mag-drive, nagpe-pray muna kasi hindi po natin talaga alam kung anong pwedeng mangyari sa kalsada. Pwedeng ikaw ang makabangga o pwedeng ikaw ang mabangga. Madisgrasya, mga sangkay. So, very important yung nagpe-pray. Ito, 4 na taong magkasintahan ng dalawa na ayon sa ina ng lalaki, halos hindi na maghiwalay mula nang magkaroon ang mga ito ng relasyon. Kaya naman, sa araw ng kanilang libing, tila tinupad na rin ng mga mahal nila sa buhay ang pangarap ng dalawa na makasal. Ano talaga no? Hanggang sa kamatayan talaga yung kanilang, kumbaga, pagmamahalan. Okay, ito, basahin po natin dito. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV, ano ito? Lulan umano ng motorsiklo ang magkasintahan nang maaksidente. Ito sa Santa Maria, Pangasinan. Sa kasamaang palad pumanaw ang dalawa.
Kawawa naman. Kwento ng ina ni Bernard na si Janice, 4 na taong, okay, alam na po natin to. Kaya naman bago nila ito inihatid sa huling hantungan, okay, parang kasal na rin daw po. Kumbaga, tinupad na rin po ng dalawa na magsasama sila habang buhay. Talagang till death do us part, no? Gayunpaman, paalala ni Reverend Father Bayani Flores ng St. Joseph, the Worker Parish sa Sigay, Ilocos Sur, ang kasal ay para lamang sa mga buhay. Gayong kinakailangan hingin ang pahintulot ng magkasintahan kung parehong bukal sa kalooban nila ang pag-iisang dibdib. Okay. Sa nagdaang taon, kabi-kabila pa rin ang mga kakaibang kwento ng mga ikinakasal sa gitna ng kasagsagan ng pandemya. Isa na rito ang kasalan ni na Liesel at Julius Perea, kung saan umabot sa 1.8 million ang halaga ng mga natanggap nilang cash gift. Grabe, laki. Sana all, no? Mula sa kanilang mga bisita, kasama rito ang 1 milyong piso na mula naman sa kanilang mga magulang. Hindi nalalayo ang kwento nila Liesel at Julius sa noong ikinasal sa Valenzuela City na sina Jovin at May Acosta nang makatanggap din sila ng 1.2 million mula naman sa kanilang prosperity dance. Samantala, hinangaan din kamakailan ng bagong kasal na 300,000 pesos lang ang nagastos sa reception dahil minabuti nila itong ganapin sa mang inasal. Gayon din ang isang bride na dahil ayaw na ng magarbong kasalan, niregaluhan na lang siya ng lupain na may sukat na 6. Pabira, lawak na ito. Ano to? Ito ay 6,000 square meter ba to? Tawagin? Na lote ng kanyang napangasawa. Bira. So, maraming kwento, no? But this one is kakaiba, mga sangkay, kasi dito, itong mga kwento na to masaya. Pero ito, ang kwento nila nakakalungkot, mga sangkay. Ito, may balita to Panoorin nga po natin. Till death do us part. Yan ang pangako ng mga ikinakasal sa Pangasinan. Inihabol ng kanilang pamilya sa wedding vow na yan. Ang isang magkasintahang nasawi matapos maaksidente. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Bumuhos ang luha sa araw ng libing ng magkasintahan na sina Bernard Ayan po, yan silang dalawa. de Mesa Jr., 22 anyos at Micaela Parel, 20 anyos. Nasawi ang magkasintahan matapos sumanong sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kalsada ng Barangay Pilar, Santa Maria, Pangasinan. Uy, alam nyo guys, nung high school ako, na ganyan na pa ako. Sumemplang ako sa mismong highway alam nyo naman yung highway sa probinsya, delikado kasi mabibilis yung sasakyan. Pero sobrang salamat na lang sa Panginoon kasi hindi po ako tumama doon sa gitna ng kalsada. Kami dalawa yun magpinsan. Si Aiza. Tumilapon po kami sa gilid ng highway. Noong July 30, mismong kaarawan ni Bernard, madamdamin ang seremonya ng libing. Nasaksihan ng matamis na pagmamahala ni Bernard at Micaela na dinala nila hanggang kamatayan. Grabe. Ayan ang babata pa. My goodness. Ikinasal kasi ang dalawa sa araw ng kanilang libing. Kumbaga, nagseremony pa rin kahit sa araw ng libing. Yung saksi na sila po ay magkasawa na ngayon. Mag-4 na taon nang magkasintahan sina Bernard at Micaela bago mangyari ang aksidente. Noon pa man, ramdam na raw ng kaanak nila ang nag-uumapaw nilang pagmamahalan. Kaya hindi nagdalawang isip ang pamilya ng dalawa. Natuparin ang pangarap na maikasal kahit sa huling hantungan. Yung dalawa is hindi na naghihiwalay since nagkasama sila, lahat travel buddy sila, Singapore, Bulinaw, lahat. Grabe. Pero ayon sa isang pari, hindi kinikilala ng simbahan ang kasal ng patay. Yun naman ang realidad. Kumbaga, ano lang naman yan, mga sangkay, seremonya lang naman yan. Kumbaga, ginawa nila yon para, syempre, magkaroon ng comfort yung family. No? Sana
Well, opinion naman nila to. Hindi para sa patay, kundi para sa mga buhay. Yung kasal kasi need ng content ng bawat isa. Kasi tatanungin sila, di ba? At least man lang is ino-honor dun sa langit, di ba? Yun na nga, mga sangkay. Yun po. Dahil alam po namin na sila talaga yung destiny. Alam namin na sila yung forever. Alam namin na sila. Ito talaga din yung gusto nila. Mula sa GMA Ayan, mga sangkay. So, masasabi ko dito, maigi, no? Maigi na manalangin po tayo every time na may biyahe tayo o kung ano man ang gagawin nyo. Why don't you ask God, Lord, I need your guidance. Iligtas mo ako sa kanumang mga panganib. Every time na magdadrive ka ng motor, sasakyan o babiyahe ka man, huwag mong kakalimutan na mag-pray. Kasi napakahalaga po na may guidance tayo at secure po yung buhay talaga natin kapag nagpe-pray tayo. Kasi hindi man po natin nakikita yan mga sangkay, but every time that we pray, we are asking God for protection. At sinasend ng ating Panginoon ng kanyang mga anghel just to secure our steps, way, ano man, pagdadrive po natin, mga sangkay. So, make sure na mananalangin po tayo. Hilingin po natin kay Jesus na, Lord, proteksyonan tayo sa anumang lakad natin. So, ano po ang inyong opinion sa malungkot nating vlog ngayon? Just comment down below, no? At sana po yakapin ang dalawang pamilya na ito, both side of families ng Panginoon, no? Ng pagmamahal ng ating Panginoon. So, and now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.